This is it. Ngayon naman, pupunta naman ako sa Hakone. So, sa ngayon, bumili na ako ng reservation ticket para sa train papuntang Hakone. Tapos, doon na ako magbabayad ng ticket. Kasi dalawa eh. May reservation fee para sigurado ka makakaupo ka. Tapos yung pamasahe mo pa. So, ganun yung sistema nila. O nga pala, ayan lang oh. Pinili ko na na maliit lang yung bag ko, tsaka isang backpack. Kasi alam ko maraming lakaran yung mangyayari rito eh. Hakone, here I come. Hakone. Ang target ko ron is sabi malapit daw sa yon, sa Mount Fuji. So, yun, sightseeing sa Mount Fuji. Kasi nga one day, sooner than later, I will come back to conquer Mount Fuji. Ang dami nang alam, di ba? Kailangan kong puntahan ay ang Odakyo Line. Medyo kahit papano, nagkakaroon na ako ng sense of direction dito sa mga train. Katulad kahapon, naging madali na sa akin yung pagbiyahe. Nakita ko yung platform ko, yung exit, nang hindi ako masyadong naliligaw. So, which is good. Dito, pwede akong bumili nung pre-pass na gagamitin sa Hakone. Bibili ba ako? May tinatawag sila mga pre-pass na pwede mong gamitin ng kung gusto mo 2 days, 3 days. Ang naisip ko naman sa akin, sulit ba? Kasi hindi naman ganun ka-full yung gusto kong mangyari sa schedule ko. So somehow baka malugi ako or masayang ako. Dapat ko pa bang pagkaabalahan ng panahong isipin yun? O bumili na lang ako, regardless magamit ko sa hindi, is at least meron ako. So ganun yung scenario. And I don't know, hindi naman siya kamahalan. Actually, pag bumili ka ng pre-pass, may kasama na yung back and forth na ticket pabalik dito sa Shinjuku. Kaya lang ang problema, hindi na ako babalik dito sa Shinjuku kasi papalayo pa ako. Update. So kumuha ko ng pre-pass for 2 days, 2,695 pesos. Buti na lang nagpabook ako ng maaga kagabi para sa upuan kasi ngayon puno siya. Ayan full yung biyahe ng 10 tsaka 10:20. Sa 10:20 ako. I wanna be with you forever. Please? Would you come with me and run away? Kulang-kulang 2 oras yung biyahe. 1 hour and 45 minutes. Nagugutom na naman ako. May pagkain na naman dito. Siguro sa labas na lang, mga pambaon yata sa train ko. Ngayon, ang tawag rito, lalakarin ko na lang papunta sa aking tutulugan. 15 minutes galing dito. Pwede ako mag-bus pero siguro lakarin ko na lang.
Nakita nyo yung sa harapan ko? Oh God. Nakakatuwa naman. Nakakasaya yung ano, yung ganitong lugar. Saka yung pakiramdam. Iba-iba yung pakiramdam, no. Nasa baba ka lang ng bundok, tapos ganyan yung ano mo, paligid mo, 'di ba? Doon banda sa unahan niyan yung aking tutuluyan. Pila yung restaurant nila. Oh my gosh. Bakit ba ako sa bundok? Oh, pwedeng magligo sa ilog. Ang lenes. Paano may bus dito? Kakasya ba sa mga liku-liku dito? Patay tayo dyan. Inuubo na ako sa pagod. Ayan ko kung makikita rito. Hindi na ako galing sa pinakababa. Excuse me ha. Sa pinakababang baba, merong tulay dyan. Kung dumadaan pa yung tao na sa pinakababa. Andito pala ito sa may bandang ano, pataas ng bundok. Meron naman bus. Siguro yung bus, yun may sasakyan doon, no? Doon dumadaan. Kaya lang dinaanan ko pag ano, no, parang bito ka ng manok. Masyado lang ano, steep yung pagka-inclined niya. Eh, may dala ako. Pupunta muna ako sa 7-Eleven. Bumili ako ng ano, ng foods tsaka ng tubig na kailangan ko mamaya pagdating ko sa hotel. Hindi, alam nyo, naisip ko na ano, na yung trabaho sa school, lagi ako umakit sa hagdan dun eh. So ayun yung practice ko eh, di ba? Sarap ng simoy ng hangin. Siguro kung ano, summer ka pupunta rito. Kung summer ako pumunta, medyo ano, mahirap yon. Pero may bus mga Andre, no? May bus. Hindi lang ako nag-bus kasi akala ko maganda yung lalakaran ko. Which is okay naman. I like the experience. Yun lang. Kahit 7-Eleven lang yung pagkain ko, tingnan nyo naman yung view ko, diba? Mag-aalauna pa lang, ang check-in 3 o'clock. Hindi ka nila papapasukin ng mas maaga kasi naglilinis pa sila ng ganitong oras. Ayoko namang bumaba muna para mag-ikot-ikot. Siguro magpapahinga na muna ako, mamaya na ako bababa para isang babaan na lang. Hakone! Gusto ko sumigaw pero hindi pwede, no? Nakakahiya sa mga people dito. So, may bus, may oras yung daan ng bus.
Sabi niya maglakad lang daw ako sa kanto. May bus stop dito. At hopefully, abutan ko yung bus sa bus stop. I mean, 3:28 pa naman eh. May 18 minutes pa ako para magantay dun sa bus stop. May oras. Or, lakarin ko na lang pababa. Gaya ng ginawa ko kanina kasi ginawa ko nga maglakad pataas eh. 'Di ba? Pababa pa kaya? Dito kami sa may bundok eh. Ngayon, medyo relax lang muna yung gagawin ko. Kasi nga, medyo hapon na rin ako rito. Tsaka, napagod ako. Napagod ako sa pag-akyat. Bukas na lang ako siguro full day na gala. Bukas ng umaga, sisimulan ko ng maaga. Kaya pala medyo iba yung dating dito sa lugar na to. Kasi simenteryo. Simenteryo. So hindi na ako magbabas. Daanan ko na lang yung dinaanan ko kanina. Eto. Pababa. Saglit lang naman, 20 minutes lang. Pampagutom din, padagdag gutom. Tapos try natin yung mga nakita natin pagkain kanina. Para akong kanina eh. Para akong nag-hiking. Yan o. Yan o. Ako lang ba dumadaan dito? Yan o. Grabe yan o. Oh, taas eh, di ba? Ito yung inakyat ko kanina. Nako po, they're in for a big surprise itong dalawa na to. Kanina, ang lakas ng loob ko lakarin to eh. Kasi first time ko eh, di ba? Hindi ko pa naman alam na sobrang tarik niya eh. Teka, pag Japanese to, okay lang. Kasi mga Japanese, okay. Sanay lang sila sanay sila maglalakad eh, di ba? Sanay sila sa hike eh. Pero pag pag mga puti, parang mga puti, mga Pinoy. Ang hirap. Pero na kung binggit ka siguro yan, baka sakali hindi ka magreklamo, paakit-akit na ganyan. Dito na agad ako sa baba. Saglit lang oh. Mula pala sa pinanggalingan ko, wala pang wala pang 15 minutes eh. Mas matagal pa kung nagantay ako ng bus. Pala? Alas 3. 3:20. Dito ba ako galing kanina? Minsan parang hindi sa bagay. Parang minsan nakala ko Pilipino, pero Japanese pala. Dito ba ako galing kanina? Dito ba yon? Nakalimutan ko na. Kanina dire-diretso lang ako pagkababa ko ng tren. Kanina maraming tao eh. Oo, dito nga. Natandaan ko to. Dito. Kanina maraming nakaupo dyan eh. Uy! Pag wala kang makainan, di ka sigurado. Merong Lawson, merong 7-Eleven. Masarap ang mga pagkain para kaya kumain sa restaurant. Hakone Romante menu. Matcha Mont Blanc. Gusto ko ng yung parang ice cream siguro. Nakita ko kaninang rito eh. Op. Ano tong mga to? Tingnan natin. Mga pinatuyo. Ito, yung mga nila. Ginger yata to o onion. Mga champoy. Medyo may kamahalan, no? Mahal ba? 2.5. Parang magkano yun? 800, 1,000. Titingnan ko kung makakain puro laruan pala eh.
daeng. Ayan. Marami ako nakitang ano, mga daing-daing dito eh. Inihaw. Choose your flavor. Ayun, ayun mga ino-offer niya. Tinapang isda. Masarap. Bango, ang bango. Sabi ko na nga pa eh. Kaya pala mabango eh. Andito pala tayo sa lugar na to. Ay gosh. Onigiri. Hamburger skewer. Wagyu beef bowl. Wagyu beef skewer. Ano tayo mga pagkain nila? Bukas titingnan ko yung ano, baka mag cable car ako, o kaya hindi ko alam sa cable car kung kasama na rin yung sightseeing para sa Mount Fuji or boat ride. Malaman kung paano magiging sistema bukas, tsaka kung saan ba yung mga pick up point. Baka malayo sa akin eh, may oras yung ano eh, may oras yung mga yung bus ba. So, nakita ko kanina rito iniihaw na ano, iniihaw na bigas. Anong flavor? Rice dumpling. Yan oh. Ano yung black? Plain. May pre-taste. Yan o. Pipili ka lang, may pre-taste sila. Ako pa ba? Eh, laki ako sa Costco. Ha? Biscocho. Ito, anong tinitinda nila rito? Cheese hamburger. Parang mga ganyan, no? Okay, mini burger. Mga mini burger ang ino-offer nila. Ayun, no? Delete na burger. Mga pickled na ano. Ayun, no? Ano ba to? Pickled na luya. Oo nga, pickled na ayan, siso, ginger. Fried fish cake. Fried fish cake with crab. Fried fish cake, ibang klase. So bili tayong dalawa. Mayo and spicy raw. With crab, fish cake with crab. Okay, I think pwedeng kumain dito dahil may mga kasalo tayo rito, 'di ba? Maalat ng konti pero masarap. O kumain lang ako ng matamis, kaya lasang-lasa ko ng konti yung alat niya. At least dito may trash can sila. Okay? Continue the walking. Ayan o, mga na-process na ano, hindi pa naman siya dry, pero na-process na siya. Frozen nga siya eh. Talagang, anong tawag dyan? Di ba yung pagpa-process ng mga ano, ng mga isda, halos pare-parehas lang yung ibang paraan eh, no? Yung ano pala, yung para ma-preserve.
Mura. Mura yung pagkain talaga dito sa Japan. Considering na nasa tourist spot ka para sa pagkain na na 500 pesos para sa isang bowl ng noodles. Pag nasa mga tourist spot ka sa western country, mababa sa yung mga $20. Okay, ano naman to? Eto, mga ano naman. Yung mga gulay-gulay naman nila, 'di ba? May bagoong ba sila rito? Custard. Bili tayo. Isang piraso 80. Can I have two? 160. Six. Ano ba to? Sweet yam? Medyo matamis naman. Meron pa naman. Meron pa naman dito. Kaya lang, dito talaga nandito yung concentration ng tao. Dito ako kanina bumaba. Dito ako bumaba na istasyon ng tren. Tourist Information Center. Parang ayun yata yung magandang dito yata dapat ako magtanong Tourist Information Center. But tomorrow it's possible for me to take the You can to take go the to the buses here, coming here. bus going here. Where can I find the bus for Bus tomorrow? is okay. So this, if you like, for you. Yeah. Ash Lake is Fuji Mountain. Okay. Sunny day. And you can take the buses right side. 1, 2, 3, 4. Bus stop 2. Bus stop 2. H bus. You can see here. There. This way. This way. This way here. So. Okay. Bus stop number 4. Number 2. Number 2. 2H bus. Okay, 2H bus. That's normal. Okay, yeah. This area you can Ash Lake. This Ash Lake. Yeah, arigatou gozaimasu. Yeah, have a good day. Yeah, thank you. Meron silang live feed sa loob sa may Lake Ashi kung saan pinapakita yung Mount Fuji. So ngayon, hindi kita yung Mount Fuji. At bukas, chances of rain is 70% sa umaga. So, doon nakasalalay ang kapalaran ko. 70% ang ulan sa umaga, tapos sa hapon 40%. Yung pre-pass ko, bali isang buong loop. Eto, isang buong loop yan. Masasakyan ko lahat to gamit yung pre-pass ko. So, I think makakabawi ako sa pre-pass. Sundan ko lang tong buong loop na to. Lake Ashi. Kasi ito yung kulay pula. Ito. Pupuntahan ko rin yata to. Siguro naman may mga pagtatanungan bukas sa lakad na gagawin ko. And let's see. 'Di ba? Hindi naman natin kalaban yung oras dahil maghapon basically dito ko lang ilalaan sa lakad na to. Ito yung nakita kong mga doon, mga nakaburo. Ano to? Maasim na maalat. Parang yung anong tawag dyan? Pinicled nga. Eto kaya.
Ito carrots naman to. Okay. Ito mild, manamis na miss. Tinamad na naman ako magantay ng bus. Nilakad ko na naman dito. Tumatakbo pa yung babaeng kasabay ko. Eh ako, inuubo na ako sa ano, sa hingal. Hindi ako nag-enjoy sa ano, doon sa tongkatsu. Sabi ko nga, pag ganito yung tongkatsu, hindi na ulit ako kakain nito. Eh medyo ano yung pricey. 1,700. Hindi ako nag-enjoy. Kaya bumili pa ako ng isang ano, yung rice cake, yung iniihaw. Di ba kanina binili ko kasi medyo maalat eh. Eto, tapos binili ko, no. Naglalakad ako, gumaganon ako. Tsaka, ay shit, bawal pala. Tinago ko uli. Dito ko nakakainin sa hotel. Parang mamamatay na eh, no? Ang taas ng elevation niya, siguro mga, yung doon sa baba, mataas siguro mga 35 eh. Eto, siguro mga 20 o 25. Basta mataas. Kung ano, kung mainit, siguro tagaktak na yung pawis ko. Okay mga Dre, bukas naman, hopefully dito sa part na to mapuputol tong video na to. Pagkatapos bukas kukumplituhin ko yung isang loop na pinagtanungan natin doon sa ano nila, tourist information. So yung isang loop na yon pwedeng abutin ng ano hanggang 6 na oras, ganoon siya katagal. So basically doon mauubos yung ano ko, yung maghapon ko. Okay? Woo! Konti na lang. Ilang pa ganun na lang oh. Mga 4.